Joining us now is Attorney Sara Buena Mirasol, Regional Director of Dole NCR. Good morning, Attorney. Thank you for joining us. Good morning. Thank you. Good Alright. morning po sa ating mga taga-subaybay po sa programang ito. All right, Attorney, I'm sure if you heard the report, no, yung mga labor groups, medyo nagmamadali na with regards sa yung mga petition nila sa wage increase, no, given all the circumstances na nangyayari. Ano po ang tugon dito ng Dole? Okay, maraming salamat. Actually, ang wage board ay aware naman po, mandato po ng wage board that within 60 days prior to the effectivity of the current wage order, we have to review the socio-economic conditions and consult and conduct consultations and public hearing. At tama po na may mga petitions na po na na-file sa aming tanggapan sa wage board at ito po ay nire-review na namin at actually kahapon may pahabol pa, no? So 17 na po ang mga petitions ranging ang kanilang inihingi ranging from 200 to 845 pesos hanggang para magkaroon tayo ng increase or ang magiging minimum wage at around from 895 to 1,500. Pero ngayon po ay pinaprocess na namin at nabanggit kanina, meron na po kaming schedule for consultation for labor sector as well as the employer sector at magkakaroon din po kami ng public hearing in June po. Oh, pero base po doon, attorney, sa mga petisyon na yan, na 17 na nga po, sabi po ninyo, anong amount po yung nakikita natin mula po naman sa Dole ang maaari pong maibigay na increase sa mga labor groups po? Actually, wala po kaming tinitingnan, but we rely also from the data. Meron po ang wage board po, tatlong sector, tripartite po yes, yan, I no? understand. Sa government sector, we have the DepDev, Department of Economic Planning and Development, and as well as the DTI, we have the employer sector as well as the labor groups. Kaya ang lahat po ng komento, inputs, ay tinitingnan po natin. Isa po ay yung mga sa inflation, yung mga nangyayari po sa Middle East at yung erosion ng ating pera, tinitingnan po natin yung value ng ating purchasing power, ano? So, yun po ang mga tinitingnan natin para po we can come up with a decision. So, sa parte po ng gobyerno, hindi po kami, bukas po tayo sa mga comments, sa mga inputs po, lalo na sa ating mga stakeholders po. Attorney, so you get input, you said kumukuha kayo ng input from different organizations, no? Do you also get advice po from the other side naman of the fence, yung mga business owners as well? Kasi may mga ibang business owners, lalo na yung mga medium enterprises, baka hindi nila kayanan pag masyadong mataas ang increase. Opo, tama po kayo, yung ating MSMEs, ito po ang tinitingnan din natin, paano yung capacity to pay din ng ating mga maliliit na negosyo, kung kakayanin po ba nila ang pagtaas ng sahod. Pero hindi lang man po naman employer ang tinitingnan natin, lahat naman ng sektor. Kaya nga po, kailangan po balansihin ang interes, ang kapakanan, hindi lamang po ng employer, pati po lalong-lalo ng ating mga manggagawa. Sa akin, attorney, meron na exemption sa mga small business, no? Ano po yung mga exemptions na ito? Ang mga exemptions, pag may bagong wage order, meron po tayong mga exemptions. Aside, meron po yung below 9 employees ang ating mga retail and service establishments as well as those affected by natural and human-induced disasters or calamity.
Alright, so we understand po that there are competitions and there are computations rather, and there are several contributing factors to para po sa pagde-decide natin kung magkano ba yung dapat itaas. But as of this time, how soon can workers expect po a decision from the regional wage boards on these petitions? Attorney, are you still there? Yes, sorry, Apa. I did not get the question. Apo. How soon can we expect po yung magiging desisyon ng regional wage boards on the petitions from the labor groups? Opo, pagkatapos lang po ng consultations natin and public hearing in June, we will immediately conduct wage deliberation, and before the July, mag-i-issue na po kami. Kung ano man ang decision namin, ito po ay ipapaalam namin hindi lang sa commission, pati po sa publiko. So before July? Opo, before the anniversary date ng ating wage order po. Pero sa tingin niyo po ba ngayon talaga with all of the things that are happening, sa tingin po ba natin talaga enough pa po yung minimum wage para doon sa mga workers natin ngayon? Sa pagtaas po ng mga presyo, hindi lang po sa DOLE, alam ko hindi sapat, pero po sa pagdesisyon ng minimum wage po ito ay collegial decision at 7 po ang miyembro ng ating wage board. So pag-uusapan, malaki pong discussion at alam ko pagtatalo, pero it will be an open discussion and transparent as regards how we make a decision. And soon enough po kami ay maglalabas po ng decision dito po sa mga petitions. Attorney, refresher lang for the benefit of our viewers. Sa ngayon po, magkano ang minimum wage ngayon across the board? Ang current po na minimum wage natin ay 695 po. Okay. Alright, so with all due respect po, attorney, doon po sa lahat ng mga rules and mga steps po o processes para po makapag-decide kung tataasan po at kung magkano yung itataas na sweldo po na ating mga manggagawa. Hindi po ba parang masyado na pong mahaba kung sa July pa po? Tuloy-tuloy po yung pagtaas ng presyo, di ba? Dahil po dun sa nangyayari sa Middle East, yung ating mga manggagawa ay talagang umaaray na po sa mga gastusin. Opo, na-recognize din namin yung urgency, bago po tayo mag-decide, we have to establish, nasa rules din po na pwede po kami, ang wage board, ay mag-issue ng new wage order kung may urgent and reasonable grounds na for the issuance of a new wage order. Isa rin po ito sa option na tinitingnan po ng wage board. Panghuli na lamang. Bago po ang anniversary date ng minimum wage order. Ayun nga po, at nalalapit na po ang May 1. May 1 is Labor Day. Ano po ba ang mensahe ng DOLE para po dun sa ating mga manggagawa, lalong-lalo na po sa mga humihingi po ng taas sa sahod? Opo, maraming salamat actually sa May 1 po, marami po kaming activities at all over Metro Manila. We have around around 14 sites po for job fair, and we will award livelihood as well as grants to MSMEs po, So we will have a partnership with PhilHealth and DTI as regards mentoring, coaching for the small businesses, and we have also the YAKAP services po ng PhilHealth. Ito po ay magaganap po sa SMX Convention Center. At ito ang aming job fair ang mag-uumpisa ng 7 o'clock hanggang 3 o'clock or 4 o'clock po ng hapon. At sa ating mga manggagawa and even ating mga negosyante, meron pong petition for
minimum wage increase, ito po ay pinag-aaralan at kami po ay handang nag-schedule na po kami ng consultation at public hearing, and hopefully we will have a decision as early as June. Hindi na po namin palalagpasin ang July. Titingnan po natin lahat ang mga technical inputs at mga comments, mga side position papers ng lahat ng stakeholders. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Attorney Sara Buena Mirasol, Regional Director of DOLE NCR. Maraming salamat po.